Sabihin na natin, nagkasalitaan na hindi maganda. Tama ba ang ginawa ng gwardiya mo? May karapatan bang manipa ang gwardiya ninyo? Wala pong karapatan Okay. po. Kuminsan ang mga tao umiinit, nasa tama ka pa rin kasi sinaktan ka. Ikaw na yung nakaupo, pinupulot mo ng ID, sinipa ka, nakita ko. May mga mukha tayo, inaasal natin, pananalitaan natin, magiging mitya ng kaguluhan. Mag-iingat ka. Baka sa susunod, pag hindi ka napunta sa paggamutan, malas mo, baka kulungan. Kasyado mainit ang ulo. Pumunta ka rito, tuturuan kita. Hindi ka tama rito. Ikaw ang nag-instigate. Ang video na ito ay viral ngayon sa social media. Ipinadala ang video sa hashtag ipabitag mo ni Mary May Lim. Ang lalaki sa video, ang kanya daw asawa na si Jason. Ang mga kumuyog daw kay Jason, mga security guard ng Green Heights Subdivision sa Parañaque. Ang problema ngayon, si Jason na daw ang binugbog, siya pa daw ang kinasuhan. Nangyari po yung insidente noong April 13, Huwebes, mga bandang alas 2:30, sa Green Heights po yan, sa main gate, Barangay San Isidro. Nung pinasok ko yung bike, kasi dalawa yung bike na dala ko, akay-akay ko yung isa, ikiusap ako na pwedeng ipasok ko yung bike, kasi papaistikiran ko na nga rin. Sabi sa akin ng gwardiya, sabi mo lang yan, papaistikiran, hindi mo naman pinapaistikiran. Di sinagot ko siya, baka pwede makausap na lang si Sir Al, yung OIC. Sa kanya na lang ako makikipag-usap. Hindi na daw pwede kasi ilabas ko na raw yung bike. Paalis na ako. Kaso nangyari, hindi pa ako nakakalabas. Lumapit sa akin yung isang gwardiya, pangalan ay Renz Maestral. Naramdaman ko na lang, binatukan niya ako dito sa likod. Kaya doon na nagsimula lahat. Pumunta kami ng PAW, hingi kami ng legal advice. Sabi niya, nauna na sa akin yung gwardiya, kaya hindi na ako may entertain. Doon ko lang nalaman na makakasuhan na pala ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang mga gwardiya po nagpapatupad po ng mga patakaran sa loob ho ng subdivision at may sinusunod po sila. Wala pong masama ang pagsunod ho ng mga patakaran ng subdivision kung pribado. Ang hindi ho tama kapag gumamit na tayo ng dahas at nananakit na tayo, lumalagpas na tayo sa ating tungkulin bilang mga security guard. Ang mga security guard ay binibigyan ho ng lisensya ng PNP. So, hindi po sila mga law enforcers, bagko sila po yung mga gwardiya. Iba po yung law enforcers at gwardiya. Kahit na ho pulis, walang karapatan manakit. Habang ginagampanan mo itong tungkulin, maliban na lamang kapag sinasaktan. Hindi po pwede itong mga gwardiya natin na parang akala mo mga sanggano na ilalagay po ang sinasabing kautusan ng subdivision, illegal po yung pananakit. Nakalive po tayo. Kayo po ay napapanood ho sabay sa CLTV 36, ganoon din po sa IBC TV 13 at lahat ho ng mga cable providers na ito ho'y finifeed po. And then sa digital platform po natin, kasama natin si Jason Lim. Yan po sa kabilang linya. Morning po. Si Jason Lim, yung binugbog ng Sikyo. At yung hung sa kabila naman ay yung makakausap natin, yung isa po sa guard, Aldom Larobes. Jason, ano ba nangyari dito? Nung papasok na po ako sa kasi dalawa yung bike na dala ko. Yung isa akay-akay ko, yung isang bike ko, yung sarili ko, may sticker yun. Pumasok ka sa subdivision na meron kang sticker sa isang bike mo. Apo. Tama. Yung isang bike, wala. Apo. Alright. So, bakit dala-dalang dalawa mong bike? Kasi Bakit? po, bibisita po sa anak ko tong si Ruben. Para saan yung isang bisikleta? Dala po niya yun. Yun po yung dala Dala. niya. Nasaan siya? So, ano nangyari? Saan ba nang kabugbugan doon? At bakit nabugbog? Bale po, nung time na pinasok ko po, tinabi ko na sa loob, lumapit na po ako dun sa isang gwardiya, doon na po ako nakikiusap na kung pwede ipasok ko yung isang bike na walang sticker kasi papaistikiran ko na po nung araw na yun. Sabi sa akin ng gwardiya, papaistikiran. Sasabi mo lang yan, lagi na lang ganyan nga. Lagi ka bang pumapasok na walang sticker doon? Hindi po. Parang sinasabi, Hindi po. lagi na lang ganyan. Bakit niya sinabing laging ganyan? Sinabihan ko po siya, sabi sa akin ganun. Pero yung sa akin, may sticker ako eh. Yun lang yung pinapakiusap ko, yung isang bike nga na kung pwede ipasok. Pero bakit nasabi ng gwardiya, lagi na lang ganyan? Ibig sabihin, lagi kang pumapasok ng dala Hindi, ng bike. first time ko lang po yun. Ibig sabihin po niya, siya po, kasi minsan pumapasok po, wala po siya sticker. So, ibig sabihin, Bali para po sa kanya yung sinasabi ng
ibig sabihin, ang anak mo pumapasok doon, kilala nila, anak mo siya, na pumapasok siya ng bisikleta, walang sticker. Tama? Opo. Ilan taon ang anak mo to? 19 po siya. Pumapasok ka ba sa subdivision at pumupunta ka sa girlfriend mo, dala-dala mong bike na walang sticker? Yes po, pero nag-iwan po ako ng ID. Saan ka ba pumunta? Sa subdivision para bisitahin ng girlfriend mo? Opo. Bakit kinakailangan mo ng tatay na sunduin ka ng tatay mo? Kasi hindi po pinapasok sa loob. Hindi ka pinapasok sa loob. So, paano ka pumasok? Dumaan po ako sa daanan ng tao, tapos yung bike ko po naiwan sa labas. Sabi po ng gwardiya sa akin na ako daw po makakapasok sa loob, pero yung bike ko po hindi daw po may iwan sa labas. Then, okay. Well, pwede ka naman bumalik pagkatapos kunin mo yung bike mo sa labas sa may gwardiya tapos uwi ka na. Bakit kinakailangan pa sunduin ka ng tatay mo? Laki-laki mo na yan. Di sinuwebe ka, nang liligaw ka na. Ha? Ano po, papastiki rin na po sana po sa... So, mismong boyfriend araw ka ng anak nito? na yun. Opo. Okay. Magandang umaga sa iyo, Aldo Larobes, sir. Good morning. Good morning po, Idol. Good morning po, sir. Ano nangyari dito, Aldo? At bakit na insidente nangyaring nagbugbugan kayo rito ng isa? Nakikita ko sa video ngayon. Ang pangyayari dito? Opo, sir. Bali, bago yung incident, sir, si Sir Jason Lim, saka po merong isang driver ng tricycle dito, nakiusap po sa akin yan. Nahold na po yan sa gate nung una pa lang, February pa lang po eh. Nasabihan na po sila na kumuha po ng sticker. Ang sabi po sa akin, sige po sir, kukuha po ako. Kaya pinagbigyan ko po, pinapasok ko po yung bike. Ngayon, itong insidente na po na yan, yung boyfriend po ng anak niya, dumaan po sa with sticker. Naharang po siya ni SG Maestral dahil wala po siyang sticker. Okay. Tapos ngayon po, sinabihan po siya ng guard, bakit wala kang sticker? Hindi ka pwedeng pumasok dito sa katumaan kasi sa with sticker to. Tapos doon pa sa kabila. Tapos sabi po ng guard natin. Okay. Tapos dumaan po siya sa without sticker. Ang sabi naman po doon, ilang beses na namin sinasabihan na kumuha ng sticker, bakit hindi ka kumukuha ng sticker? Ngayon po, ang advice po ng guard natin sa without sticker, iwan mo muna yung bike mo doon sa may gilid ng 7-Eleven, kaharap po nung pedestrian gate po namin. Okay. Ayun, iliwan po niya yung bike doon, tapos pumasok po siya sa pedestrian lane. Nakapasok po yung boyfriend po nung anak nung ni Sir Jason Lim. Okay. Pagkatapos po, kalipas po ng ilang sandali, bumalik po si boyfriend, kasama po yung tatay nung girlfriend niya. Tapos kinuha po yung bike doon sa pinagparkan po nung boyfriend. Ipinasok po ulit sa with sticker. Pagkatapos, sinitawli po nung guard ni SG Maestral. Okay. Sir, bawal po ipasok yan kasi nga po walang sticker. Ngayon, nag-i-insist po siya na palalagyan daw po ng sticker. Ang sabi naman po ng guard, ilang beses na po namin kayo sinabihan pero lagi-lagi nila po ganyan ang dahilan ninyo. Tapos po yun, may sinabi po si Sir Jason na masamang salita. Tapos sinabihan pa po na mga tanga-tanga kayong gwardiya. Pag nakabata kayo, parang gano'n po. May sinabi po siyang ganyan kayo, pag nakabata kayo, parang gano'n po sinabi natin po ng mga guard. Okay. Tapos ngayon, doon na po palapit na po siya kay SG Maestral. Nadinig po ni SG Maestral yun. Pagkatapos parang nasagi na, tapos yun po, nasuntok po si guard, tinama po sa ilong, saka sa mata, meron pong medical po. Tapos yun, nagkaroon na po ng komosyon, umawat na po yung ibang mga guard. Tapos yun po, nagdulo-gulo na po yung mga tao. Hindi naman po binugbog yan, kasi nasa terminal po ng tricycle yun yung nangyari po yung insidente. Marami rin po nakakita. patingin nga ng video rito, kung ano yung video na nakita natin dito. Sino tong natumba rito? Ikaw ba yan? So, nakikita ko sa video, tinulak ba to? Sinuntok na sa video? Pakiulap ka, play nga ulit ng video. Ito, sinipa, parang, balik ka ulit. Balik nga ulit. Ayan, nanipa, may umaawat na nakapula, pati ibang gwardya, at nakikita ko. Si Maestral ba yung gwardya ng panahon yon? Yes po, on duty po siya, sir, sa with sticker po. Sa with sticker. Yes, sir. Okay. Kung makikita mo itong video na to, papasa namin to.
kahit sa sosya, yung paninipa na to. Sabihin na natin, nagkasalitaan na hindi maganda. Tama ba ang ginawa ng gwardiya mo? Sabihin na natin, may pagka-arogante naman tong tatay ng girlfriend. May karapatan bang manipa ang gwardiya ninyo? Wala pong karapatan Okay. po. Nasa mandato ba ng mga gwardiya na binibigyan sa sosya ng PNP na trabaho ng gwardiya manipa kapag medyo hindi nagkasundo, nakaroon ng argumento habang siya'y naka-uniforme, ang uniforme na yan, representante yan ng sinasabing ikay nagagwardya, may lisensya ka, inawat na siya. Tama ba itong ginawa ng gwardiya mo? Inawat siya, nakasipa na siya, tsaka siya inawat ng ibang mga gwardiya. Ayan. Ayan. Medyo, nagkaroon ba rito, kumbaga, ito ba'y naka-incident report to na nanipa yung gwardiya ninyo? Alam ba ng Homeowners Association to? Opo, sir. Alam na po. Alam ba ng presidente ng inyong asosasyon na nanipa yung gwardiya nyo? Paano mo ngayon ipagtatanggol itong gwardiya mong nanipa? Actually, sir, nakakuha na po yan. Hindi ko naman po pinagtatanggol yung pagtatanggol po yung guard. Nakapasa na po yung reklamo na nasa piskalya na po, sir. So, ito ba'y suspindido o tuloy pa rin ang kanyang pagiging gwardiya rin? Alam ba ng agency? Suspendido po, sir. Suspendido po, sir. Nasuspindi ninyo. So, ganito na lang. Kung nasa piskalya na yan, sige, inaasahan ko na gagawin mo yung tungkulin mo at sa mga susunod ng ganyan, wag gumamit ng dahas. Okay? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Okay, sige. God bless Ganito po, na sir. lang. Alright, ganito na lang. Ikaw naman, bossing. Yun naman pala, may insidente na hindi ito nangyari na parang akala mo first time ka lang. Parang inapi ka. Kuminsan ang mga tao umiinit, nasa tama ka pa rin kasi sinaktan ka. Ikaw na yung nakaupo, pinupulot mo ng ID, sinipa ka, nakita ko. May mga mukha tayo, inaasal natin, pananalita natin, magiging mitya ng kaguluhan. Mag-iingat ka. Baka sa susunod, pag hindi ka napunta sa pagamutan, ikay pupunta sa kulungan, ang pinakamalas mo, baka kulungan. Kasyado mainit ang ulo. Naku, ang ibig sabihin, pumunta ka rito, tuturuan kita. Hindi ka tama rito. Ikaw ang nag-instigate. Kung inuudyok ka na nila na itong nobya ng anak mo, nobyo ng anak mo, hikayatin mo siya. Kung gusto mo laging pumunta rito, pumili ka ng sticker mo. Okay? Huwag ka nang pumunta roon na parang siga ka, na parang taga-homeowners ka. Hindi ka naman. Meron pa ka pang gustong tanungin. Yun sa ano lang siguro, yun sa... Kasi nung pumunta kami sa pulis, sabi nga sa akin, barangay level. Kaya nagtataka sila, bakit umabot daw sa PAW? Eh, barangay level lang yung kaso. Gusto mong buuhin natin ang kaso? Hindi ko lang gusto mo talagang dihado ka, pumunta ka sa akin. Parang gusto mo lang dihado ka. Ako naman kasi, malinaw yung mga sinasabi ko. Kung gusto mo talagang tumabla, di tulungan ka namin. Magsampa tayo ng kaso. Tutulungan ka namin. Wala na sa kanya eh. Ikaw ang sinaktan, ikaw ang sinipa eh. Eh bakit parang nag-aalangan ka? O sige, usap tayo para udyukin na kita, magsampa ka ng kaso, dihado ka rito eh. So ngayon, marami kang kalituhan. Pumupunta ka sa akin, tutulungan ka na namin. Okay? End of story. Sige po. Okay, ito po ang nag-iisang pambansang subungan, serbisyo, tatak, tulfo. #ibabitag mo.